Nagsimula ang istorya sa flashback ng buhay ni Kim Momi nung siya ay bata pa lamang. Lumaki si Momi na sanay na sa pagpi-perform sa stage at gusto niya maging isang celebrity or dancer. Walang ibang bagay na nakakapagbigay ng saya sa kanya, kundi ang pagsasayaw sa stage. Ang mga palakpakan at mga cheers ng mga tao ay nagbibigay ng walang katulad na saya sa kanya. Subalit habang lumalaki si Momi ay nagiging klaro na ang hugis ng kanyang mukha at sinasabihan na siyang pangit ng mga tao. Pati ang kanyang ina ay sinasabihan siya na pangit at sa pangarap na lang daw ang kanyang pagiging isang celebrity. Lubos na nagtataka si Momi kung bakit ang kanyang ina ay maganda pero siya ay pangit. Kahit sa middle school ay hindi naging mabuti ang turing ng mga tao sa kanya at hindi na napapansin ang kanyang galing sa pagsasayaw dahil ang nakikita ng mga tao ay ang kanyang pangit na hitsura. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unti ring nawawalan ng pag-asa si Momi na makamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Year 2009. At siya ay 27 years old na pero wala pa ring nagbago sa kanyang buhay. Habang naglalakad pa uwi si Momi ay napatingin siya sa isang dance group na pinalabas sa TV. Napagtanto ni Momi na kahit sa haba ng panahon na lumipas, ay hinahanap pa rin niya ang mga sigaw at palakpakan ng mga tao sa kanya. Sa sumunod na eksena ay makikita na si Momi ay nakasuot ng maskara at sumasayaw sa harap ng kamera. Si Momi ay kabilang sa isang website na nagpi-perform sa harap ng mga tao sa pamamagitan ng live stream at kilala siya sa pangalan na Mask Girl. Si Momi ay may gusto sa kanyang boss na si Mr. Park. Iniisip ni Momi na si Mr. Park ay hindi kagaya ng ibang mga lalaki. Pero si Mr. Park ay may asawa na at hindi pwede magtapat si Momi sa kanya. Sa kanyang pag-uwi galing sa trabaho, bago siya mag-live stream ay sumagi sa isip ni Momi na baguhin ang kanyang mukha sa pamamagitan ng isang plastic surgery. Nagsimula ng mag-live stream si Momi at sumasayaw sa kanyang mga fans at ginagawa niya ang request ng kanyang mga fans na malaki magbayad. Nagsimula nang magtanong ang kanyang mga fans tungkol sa mukha ni Momi pero iniiba niya kaagad ang topic dahil takot siya na makita ang pangit niya na hitsura. Kinabukasan sa trabaho, napagalitan si Momi ni Mr. Park dahil sa kanyang maling nagawa sa accounting audit. At lubos itong kinahiya ni Momi. Kinagabihan pagkatapos ng kanilang trabaho, sila Momi ay nag-inuman sa labas. Ang mga lalaki ay panay istorya tungkol sa kagandahan ni Aryum. Pagkatapos ay nag-topic naman sila tungkol sa isang adult site. Nagulat si Momi nang malaman niya na isa sa kanyang katrabaho ay fan pala ni Mask Girl. Pagkatapos nila mag-inuman ay nagdesisyon na si Mr. Park at Momi na umuwi na. Tinanong ni Momi na pwede bang ihatid siya ni Mr. Park sa train station at pumayag naman ito. Tumawag ang asawa ni Mr. Park sa kanyang cellphone at tinanong kung nasaan siya at kung sino ang kanyang kasama. Pero nagsinungaling si Mr. Park at sinabi na wala siyang ibang kasama. Pero nag-assume agad si Momi na may gusto rin sa kanya si Mr. Park dahil nagsinungaling ito sa kanyang asawa. Kinabukasan sa opisina, pinagalitan ni Mr. Park si Aryum dahil mahina at mabagal ito magtrabaho. At sinabihan ni Mr. Park si Aryum na tapusin muna ang kanyang report bago umuwi. Nang papauwi na si Momi ay bigla niyang napansin na naiwan pala sa kanyang office desk ang kanyang ID card. Kaya bumalik siya sa opisina. Doon nakita ni Momi na si Mr. Park at si Aryum ay gumagawa ng kababalaghan. At siya ay naging heartbroken. Nagmamadali siyang umuwi at naglasing. Habang lasing si Momi ay sinimulan niya ang kanyang live stream at doon ay nagawa niyang ipakita ang kanyang hubad na katawan sa harap ng kamera. Naband ang account ni Momi dahil sa kanyang ginawa. Nagdesisyon si Momi na pagbayarin si Aryum dahil sa kanyang ginawa. Sinabihan ni Momi ang mga tsismosa sa kanilang opisina na si Mr. Park at si Aryum ay mayroong relasyon. Mabilis na kumalat ang tsismis sa loob ng opisina. At may ibang nagsabi na si Aryum ay nabuntis ni Mr. Park. Si Mr. Park at Aryum ay agad pinatawag ng HR at binigyan ng warning tungkol sa kanilang relasyon. Si Mr. Park ay minsan na lang pumasok sa trabaho at nag-alala si Momi. Isang gabi ay nakita ni Momi si Mr. Park sa kalsada. Lasing na lasing at gumagawa ng eksena sa daan. Dinala ni Momi si Mr. Park sa isang motel at pinahiga sa kama.
Umasa si Momi na may mangyayari sa kanilang dalawa ni Mr. Park, pero dahil sa kalasingan ni Mr. Park, ay agad itong nakatulog. Kinabukasan ay nagising si Mr. Park at umalis na agad ito sa motel. Si Momi naman ay pumasok sa trabaho at nalaman niya na si Mr. Park ay nag-quit na sa opisina. Biglang nakatanggap ng email si Momi sa isang unknown sender. Nagulat at nataranta si Momi dahil ang laman ng email ay ang kanyang hubad na litrato na nakasuot ng maskara sa kanyang live stream. Natakot si Momi dahil meron ng nakakaalam sa kanyang totoong identity. Habang pauwi ng bahay si Momi sakay ng isang train, nagalit si Momi dahil may humawak sa kanyang puwit. Dinala ni Momi ang lalaki sa police station para reklamo. Pero hindi kumbinsido ang mga pulis kay Momi dahil siya ay pangit. Sinubukan mag-text ni Momi kay Mr. Park para pag-usapan ang nangyari noong nakaraan pero hindi nagre-reply si Mr. Park kay Momi. Puno ng kalungkutan ang buhay ni Momi. Kaya sa kanyang private chat ay nakipag-usap siya sa isang fan na may pangalang Once Upon a Prince. Maganda ang pakikitungo ng fan kay Momi. At kalaunan ay makikitang ang fan na ito ay si Juo Nam. Kasama ni Momi sa kanyang trabaho. At dito na nagtatapos ang episode 1 recap. Mag-follow sa aking page para sa mga susunod pang episodes. Huwag mo na rin kalimutan mag-like and share. Maraming salamat.